political persecution that I am receiving from the administration, because that is part of the life of a politician. Walang sama ng loob si Vice President. Ako nga sa totoo lang, first time kong narinig sa isang government official na ganun yung reason, no? Na alam ni VP Sara na if you enter politics, talagang natural lamang yun. Yung meron kang kalaban talaga. Like for example, ngayon na kalaban niya mismo ang administrasyon, edi syempre ginigipit siya. Merong mga nangyayaring political prosecution. Pero para kay VP Sara, natural yun. At ito yung pinasok ko. Alam kong I'm ready for this na mangyari ito. Ganon, di ba? So, kitang-kita ko sa mga sinasabi po ni VP Sara na she is very professional sa kanyang pagiging Vice President, okay? Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyang linaw ng pangalawang Pangulo ng hingan ng reaksyon sa pahayag ni PBBM na bukas ito sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Sa ngayon wala pang natatanggap na anuman ang Vice Presidente sa panig ng Pangulo para sa isang pagpupulong o pag-uusap. Ayon sa Vice Presidente, sa kabila ng pagkakabuwag ng unity at paghahain ng kasong impeachment, nauunawaan niya na ang mga nangyari ay bahagi na ng buhay politika. Kung mayroon man aniya siyang problema kay PBBM, ito ay ang pagganap nito sa kanyang trabaho bilang punong ehekutibo. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations. Ito nga yung ito yung hindi ko maiintindihan ni Attorney Claire Castro, the attack dog o Malacanang. Bakit siya pumapalag sa sinabi ni VP Sara na yun naman ang reaksyon ni VP Sara na talaga ang kanyang amo na si Bongbong Marcos, doon naman si VP Sara medyo pumapalag Pumapalag siya dito kay Bongbong Marcos kasi masyado pong halata na kawawa po ang bayan ng Pilipinas. Dahil nga hindi marunong at dahil sa kanyang leadership ni Bongbong Marcos, marami pong nasasakripisyo na problema ng Pilipinas na hindi po niya natutugunan. So what's wrong with that, Claire Castro? Bakit ka papalag dito sa sinabi ni VP Sara? Na totoo naman, saksi naman yung taong bayan sa kapalpakan ni Bongbong Marcos, di ba? So I don't know pero talagang itong si Attorney Claire Castro, talagang binabayaran lang siya dyan sa Malacanang na magtrabaho para talaga kahit alam niyang sobrang mahina yung amo niya, patuloy pa rin siya. Diba? Kung tutuusin nga, si Attorney Claire Castro, huminto na siya sa mga alitan o sa mga banatan o sa mga away-away sa politika. Kasi siya yung ang binabanatan po ni VP Sara ay si Bongbong Marcos. Pero si Bongbong Marcos, may attack daw siya. Siya yung nagre-reply, si Attorney Claire Castro. Siyempre, si VP Sara, hindi naman ito paninira yung ginawa ni VP Sara. Sinabi lang ito ni VP Sara because this is the truth. Yan ang katotohanan na si Bongbong Marcos ay hindi marunong. That's the reality. If you really love your country, dapat hindi ka bingi. Hindi ka magpa-as if o magpa-plastik-plastikan, talagang isisasabihin niya. Di ba? Yung mga nangyari ngang sa Middle East, kawawa nga yung mga Pilipino doon. Anong gagawin natin dyan? Pero siyempre, re-react si VP Sara. Di ba? Our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former president. Pumapalag rin itong si VP Sara sa ginawa nilang rendition sa kanyang tatay, di ba? And it's very obvious this is political
persecution. Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Sagot naman ng Malacanang, paulit-ulit na lang ang isyung ito ng Vice Presidente. Nanindigan din si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang tanging nais ng kasalukuyang administrasyon ay taong nagtatrabaho at mabilis umaksyon. Kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata. Anong hindi binubukas ang isipan? Na ang taong bayan ay nakatutok lahat sa balita, araw-araw. Kami ngang taong bayan, Claire Castro, nakapansin nga kami na sablay yung mga ginagawa ni BBM. Yung Vice Presidente pa kaya, hindi makapansin. Di ba? Bukas ang aming isipan. Lagi namin binubukas ang aming isipan. Pero, Diyos ko naman po, Attorney Claire Castro, halatang halata naman si Bongbong Marcos na hindi marunong. Ipagtanggol mo pa. Ika nga, the ship is sinking, Claire Castro. At isa ka sa mga dahilan na bumagsak na itong barko ni Bongbong Marcos. Puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga... Actually, si VP Sara Claire Castro, never po siyang hindi nakikinig. Yan si VP Sara, lagi po yang nakikinig. Lagi po yang nakikinig. Ang tawag ko nga kay VP Sara is realistic na pagkatao eh. Kung ano yung totoo, doon siya. Itong si Bongbong Marcos parang nag-hallucinate every time magsalita. Hindi ko nga alam kung saan niya kinuha ang kanyang mga hugot ng kanyang pananalita. Na parang lutang na sabihin mo, talaga bang ginawa niya ito mga pinagsasabi niya? Di ba? Ika nga ni VP Sara, scammer, binubola lang yung taong bayan, budol nga eh. Records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Samantala nanawagan din si VP Duterte sa kasalukuyang administrasyon na ipatupad ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng diplomasya sa halip na umasa sa mga sandata mula sa ibang bansa. We already won in the Arbitral Award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. Nagbabala rin si VP Sara laban sa pagpayag na maging sunod-sunuran ang Pilipinas sa geopolitical tension ng ibang mga bansa at iwasang madamay sa isang hidwaan na hindi naman kasama ang bansa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. Tama. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. Correct. You always stay in the middle. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang Ang ginawa kasi ni Bongbong Marcos, nagpakita kasi siya ng gesture na pumapalag siya sa China. Ang punto po ni VP Sara ay yung away sa China at sa Amerika, dapat pumagitna lang tayo. Sa ganon, kung pumagitna tayo, kakaibiganin natin ang China, kakaibiganin natin ang Amerika, i-safe tayo. Diba? Ika nga, sabi ng iba, mas maganda na yung kaibigan nating lahat. Hindi, imagine ha, kung wala tayong kalaban, isa tayong bansa na walang kalaban, ang sarap nun. Hindi tayo mai-involve sa giyera. Nandito po tayo sa mundo para mabuhay, to enjoy the resources,
and the natural resources that God has given to us. Di ba? Ang sarap-sarap noon, pero ewan ko. Baka siguro pulburonik na yung utak, kaya ganyan yung mga desisyon eh. Dahil hindi mo naman ang problema nila. Hindi mo Correct. naman away ang away nung isa. Jed Neresina, Diba? So, yan po. That's the reality po. Sabog kasi eh. Ganyan kapag sabog ang utak ng isang tao. Eto, panoorin rin natin ha ang mga supporters ni Tatay Digong sa Australia. Sobrang dami po, nakakatuwa, at ito po yung positive response nila at panawagan nila na kailangan ng makalabas si Tatay Digong sa ICC. Ito, panoorin natin. Our main objective is to bring Tatay Digong home. ICC, bring Tatay Digong home. Yun ang objective ng rally na ito. Itong si Lola, matalino. Na sana pakinggan naman ang mga Filipinos all over the world. Tinatayang higit 1,000 Pilipino ang dumalo sa Free Duterte. Binanggit niya ha, Filipinos from all over the world. Meaning to say, halos lahat ng mga Pilipino outside the Philippines, no, na nagtatrabaho is